Yo, konnichiwa minasama sa Japan Talks at ngayong araw ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kaimportante ang passive form. So, gaano nga ba kaimportante yung passive form sa Japanese language? Well, napaka-importante po ng passive form kapag gusto po natin sabihin or express yung nararamdaman natin. Kapag tayo po ay galit, nasa trouble tayo or nababother po tayo. At saka kapag feel natin na tayo yung victim sa nangyari. So for example, so paano nga ba sabihin yung salitang nasuntok ako ng kuya ko at galit na galit ako? Or in English, I was hit by my brother and I am really upset right now. So in Japanese language, Oni-chan ni nagorareta. Oni-chan ni nagorareta. So Oni-chan, brother or my brother, ni by hit or punch, which is naguro, but nakapasens tayo, so nagiging nagurareta. Nagurareta. So, ganun po siya sabihin or i-express in Japanese language in a natural way. So, ganun po ka-importante yung passive form sa Japanese language. So, by the way, sa mga di pa nakakaalam kung paano po i-conjugate yung verb sa passive form, so magbibigay po ako ng kakaunting examples. So, ito po yung verb 1. And ito naman po yung verb 2. And lastly, ito yung verb 3. So another example guys. Nanakaw yung phone ko at saka hindi ko alam kung sino yung nagnakaw nito. So in English, my phone was stolen by someone. So ano nga pala yung ninakaw or steal in English sa Japanese language? 1, 2, 3. So yung steal guys is nosumu. Nosumu. So kung i-conjugate natin siya sa passive form, so magiging nosumareta. Nosumareta. Since my phone was stolen, so stolen is past tense. So magiging nosumareta. Nosumareta. So in this case, hindi natin alam kung sino yung nagnakaw ng phone ko at saka nagalit na galit ako. And then gusto ko pong magsumbong sa police. For example lang So, pwede natin sabihin na keitai o no sumareta. Keitai o no sumareta. However, kung gusto nyo po talagang sabihin yung salitang someone, pwede nating i-add yung, ano nga yung someone in Japanese language? So, dareka. Dareka. So, dareka ni keitai o no sumareta. Dareka ni keitai o no sumareta. Or, my phone was stolen by someone. Another example guys. So paano nga ba sabihin yung kinain or nakain ni ate yung snacks ko? For example, ito guys, nakain to ng kapatid mo. Or nakain ni ate yung snacks ko in Japanese language is one-chan ni sunaku, which is snacks in English. So one-chan ni sunaku o taberareta. Taberareta. Or in English, my snack was eaten by my sister. Well, in this case, pwede naman natin siya sabihin na one-chan ga snack ko tabeta. One-chan ga snack ko tabeta. Well, pwede natin gamitin yung particle na ga and o. Pero, hindi po siya natural pakinggan guys kapag sinabi nyo po siya sa mga Japanese. You sounds like a robot. Para po kayong Google Voice Translate or yung Siri or Siri sa mga Apple phones. So para maiwasan natin na hindi tayo magiging robot pakinggan, so kailangan natin gamitin yung passive form kapag gusto natin i-express yung nararamdaman natin according sa nangyari sa atin. Another example guys, binasag ng kapatid ko yung earphone ko. So in English, my younger brother broke my earphone. So ano nga yung Japanese sa younger brother? Ototo. Ototo. So, ototo ni iyaho o kuwasareta. Ototo ni iyaho o kuwasareta.
So yung break in English is kuwasu. Kuwasu. Since it is past tense, so nagiging kuwasareta. So ototo ni iyahon o kuwasareta. Ototo ni iyahon o kuwasareta. Kuwasareta. However guys, yung passive form is pwede natin siyang gamitin hindi lang sa past tense, kundi pwede din natin siyang gamitin in the future tense. So for example, nasira mo yung TV tsaka mapapagalitan ka ng mama mo. So hindi pa siya nangyayari guys. So pwede kang papagalitan ng mama mo. So ano nga yung mapapagalitan or yung scold in English sa Japanese language? Shikaru. Shikaru. So, okasan ni shikarareru. Okasan ni shikarareru. Or pwede nyo din siyang lagyan ng kamo shirenai or possibly. Possible na pwede kang pagalitan ng mama mo kasi nabasag or nasira mo yung TV. So, okasan ni shikarareru. Okasan ni shikarareru. Or in English, my mom will scold me because I broke the TV. So, okasan ni shikarareru. So, paano kung gusto natin magkwento sa kaibigan natin na na-invite tayo sa isang party? So, for example, na-invite ako ni Jan sa isang party. Or in English, I was invited by Jan in a party. Ano nga yung invite sa Japanese language? Saso. Saso. So, watashi wa Jan ni party ni sasuwareta. Watashi wa Jan ni party ni sasuwareta. Well, we can omit the watashi kasi of course tayo yung subject. So, hindi na kailangan yung sabihin sa passive form kapag tayo yung subject. Unless na lang kung gusto natin i-clarify na tayo talaga yung subject, pero in actual, sa mga Japanese na nila binabanggit yung salitang watashi or ako kapag nakikipag-usap sila, lalong-lalo na kapag ginagamit nila tong passive form or nagtitel sila ng story based kung ano mang yung nangyari sa kanila. Alam kong merong ibang sa atin na gustong gamitin pa rin yung particle na ga at saka o particle dito sa sentence na to. Well, in direct translation, tama naman po siya guys. Wala naman po mali doon sa grammar na Janga watashi o pati ni sasota. Janga watashi o pati ni sasota. Well, grammatically, it is correct. But, it sounds like para kang robot pakinggan. Kasi kapag ginamit natin yung particle na ga at saka o, parang hindi na po tayo yung nagkukwento sa nangyari sa atin na tayo ay na-invite sa isang party. Parang nagkwento po tayo ng story ng ibang tao na hindi galing sa atin. For example, story ni Mark at saka si Mark ay na-invite sa party, pwede natin gamitin yung ga and o particle in that kind of situation kapag si Mark yung pag-uusapan natin. However, in this situation, in this scenario, tayo yung na-invite. So, papasok po dito yung passive form. So, ganun po siya ka-importante guys kapag gusto po natin magkwento in our own perspective, hindi sa ibang taong perspective. Okay? Well, kung gusto po natin ikwento na na-appreciate po natin yung pag-invite sa atin ni Jan, pwede po natin gamitin yung pattern na ga. Kurero, pwede natin sabihin na Jan ga watashi o party ni sasotte kureta. Jan ga watashi o party ni sasotte kureta. So I'm gonna make a difference between passive form and te kureru sa susunod na video guys. So stay tuned lang guys and hit like and share para makarating to sa mga nag-aaral pa ngayon sa Pilipinas. Okay? Dyan eh.